Ang ating pong magiging pag-aaral po, mga kapatid, ay nasa Romans chapter 12. May I request all of you now to please, kung may Biblia po kayo, buksan niyo po sa Romans chapter 12 at bibigyan pansin po natin ang kahuli-hulihang talata ng Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse number 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Again, Romans chapter 12, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So ito po ang ating magiging pag-aaral, overcome evil with good. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y muling nagpapasalamat sa iyo sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you for another day that you have given us, O God. Thank you po sa napakasayang paglilingkod at pagsamba kahapon. Salamat po sa mga salita mong napakinggan. Salamat po sa mga pagkakataong ibinigay mo upang kami po'y makapag-serve at makapagpuri po sa iyo. And this time, Lord, nandito po kami, surrendering ourselves to you. May you again talk to us. May you use your words, not just to enlighten our minds, but to encourage us to do what is right in your sight. Lord, thank you po na may Biblia po kami na napag-aaralan, napagbubulayan, at nagiging gabay sa aming pong lakad at pamumuhay. Salamat din po sa ministeryo ng Believers Breakfast, Panginoon. Thank you for your enabling grace and thank you for always guiding me and giving me wisdom para malaman ko po ang mga bagay na po pwedeng ibahagi po sa mga anak mo na laging uhaw at gutom sa iyo pong salita. I pray, O God, that you will bless each and every one of us as we listen to your word. Muli po, sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, ngayon po ay magkakaroon tayo ng isang simpleng pag-aaral, subalit sa ating simpleng araling ito, makikita nyo po that it is really very challenging. Ang Romans chapter 12, gaya po ng nasabi ko po sa inyo, ito po ang naging chapter na ginagamit ko pong gabay sa biyaya ng Panginoon sa aking pong paglakad at pamumuhay. Kung kayo po ay medyo particular sa aking pong mga sinasabi, meron po akong talata na kinukonsider na talagang yamang talata ko po sa usapang salvation. In my conversion, the Lord used John 3:16 and Romans 5:8. Okay? Sa akin naman pong calling, ginamit po ng Panginoon sa akin ng Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Sa usapan naman po ng Christian living, ito po ang Romans chapter 12. Sa usapan po ng commitment, yan po yung Acts chapter 20 verse number 24, na siya ko pong talatang inilalagay kapag ka po may mga nagpapasign ng Bible po sa akin. So mga kapatid, it is always important na meron tayong salita ng Diyos na nagiging gabay po natin sa ating buhay. And I can say that it takes spirituality for us to really apply Romans chapter 12. Yes, mga kapatid, ang challenge ko po sa inyo ngayon ay ang bigyang pansin po natin ang chapter na ito and then dyan po natin pag-aralang mabuti, mga kapatid, ang ating pong pagkakristyano. Because if we will consider yung kabisado at pamilyar na talata po sa marami, yung verses 1 and 2, di po ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Napakahalaga po na tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, na ang ating pong paglilingkod, ang ating sarili, ang ating hain ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So, it is good to somehow consider verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa verse number 1, sinasabi po na napakahalaga ng haing buhay. Napakahalaga po na mag-o-offer tayo ng living sacrifice sa ating pong Panginoon.
At para mangyari po yan, meron po tayong hindi dapat sang-ayunan. Ito po ay ang takbo, lakad ng sanglibutang ito. That is exactly what verse number 2 said. And be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon. And if you can still remember, sinabi ko po sa inyo that we can use ito pong verse na ito against worldliness, but it is good also to somehow understand clearly na yung pinaka-konteksto po nito mas nagdudwell sa idea po ng hindi natin pakikiayon sa mundo, ito po yung lakad at ugali ng mundo. Nung sinabi pong, and be not conformed to this world, yung kung paano po ang lakad at ang pamumuhay po ng mga nasa mundo. Di po ba? Kaya nga, very challenging po talaga itong Romans chapter 12. Ngayon po, sa ating magiging pag-aaral, kinuha ko po yung last verse na ang sabi po, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag daw po tayong magpadaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. So napakagandang paalala po ito, mga kapatid. Napakagandang paalala po ito. Kasi mga Kristiyano, kung atin pong pag-iisipan sa turo po ng banal na kasulatan, ito po ay mga paalala na kung saan magpapakita ng patotoo ng Kristyanismo talaga na iba kaysa dito po sa pamumuhay at kalakaran ng mundo. So, ito po ang gusto kong ipagministeryo ngayon. Be not overcome of evil. Ibig sabihin, huwag kayo o huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Diba? Yun ang ating magandang matutunan ngayon. Paano ko dadaigin ng mabuti ang masama? Napakahalaga po na ating pag-aralan ang puso ng Romans chapter 12. Diba? Mahalaga po yung tinatawag nating Christ-likeness. Yung tayo po ay magkaroon ng Christ-like character, mga kapatid. At yan po'y malinaw na ipinakita ng buhay ng ating Panginoon. Napakahalaga, Kristiyano, di po ba? Napakahalaga na tayo po ay maging Christ-like. So, yun po yung pinaka-goal. Diba? Hindi po madali yan. Napakahirap po niyan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, napakaganda na ako at ikaw na nagkiklaim na tagasunod tayo ng Panginoon, yun po ang ating tingnang bigyang pansin. Yung lakad niya. I remember one of the songs ng mga Baptist, yung Stepping in the Light. Trying to follow the steps of a Savior. Ibig sabihin, dapat yun ang nasa puso natin, na kung meron tayong susunding yapak at susundang yapak, ito po ay ang yapak ng Panginoon. So, Christ-likeness is very important. Okay? Ano po ang mga bagay na po pwede nating mabigyang pansin? Dito po sa chapter na ito, para sa ating mensahe, overcome evil with good. Ang kabuuan ng talata, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, una po, mga kapatid, ang napaganda po na mabigyang pansin po natin ay yung sinabi po ng verse number 9. Romans chapter 12 and verse number 9. Ang sabi, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Mga kapatid, let us apply charity. For us to overcome evil with good, ang kailangan po natin is to apply charity, compassion. Ang dapat po sa Kristiyano, tayo po'y lumakad sa pag-ibig. At ang usapang pag-ibig po ay hindi dapat may pagkukunwari. Hindi dapat merong pagpapaimbabaw. So ito po ang napakahalagang bagay na dapat matutunan po ng bawat isa sa atin. Kasi ang problema ng marami, dahil nga po hindi nabubuhay sa pag-ibig, simpleng problema lang po, pinalalaki. Kapag ka po may mga somebody na nakagawa po ng hindi maganda o nakapagsalita ng hindi maganda sa atin, nakakalimutan na natin ang batas ng pag-ibig. Na ang pag-ibig po, mga kapatid, ang sabi, love covereth the multitudes of sin. Ang tunay na pag-ibig daw po ay hindi nagbibilang ng kasalanan ng kapwa.
Ang tunay na pag-ibig daw po ay hindi nakikip ng mga evil record. Ang ibig sabihin, pagka ito ay totoong pagmamahal, beareth all things, endureth all things, mga kapatid. Kaya nga, yun ang itinuturo po ni Apostol Pablo. Sa usapang para hindi ka madaig ng masama, kundi dadaigin mo ng mabuti ang masama, mga kapatid, yung pag-ibig po ang dapat i-apply natin. Let us apply charity. Let us apply Christ-like compassion. Yung habag po, mga Kristiyano. Sasabihin natin, paano mo gagawin yan sa taong gumawa ng masama sa iyo? Kaya nga sabi ko po, ang sinesentrohan natin talaga, Christ-likeness eh. Because the Lord Jesus Christ, in spite of the fact that He is innocent, alam po natin na siya po'y perfect, wala po siyang kasalanan, pero siya po'y nagsuffer para sa kasalanan ng mga tao. Siya po ang nagdala ng bigat. Siya po ang nagdala ng parusa. Siya po ang nagdanas ng parusa. And you know what? Sa lahat ng masasamang ginawa ng tao sa Kanya, ang Kanya pong sigaw, doon po sa krus ng Kalbaryo, unang wika ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Paano natin sasabihin na tayo po ay nag-a-apply ng pagmamahal kung lagi tayong nakaabang sa kamalian ng kapwa natin? Kung lagi po tayong nakaabang sa maipipintas natin at maipupunto natin laban sa kapwa natin. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ang totoong Kristiyano ay dapat lumakad sa pag-ibig. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, sa chapter 5, and walk in love. And walk in love even as also Christ loved us. So tayo raw po'y lumakad sa pag-ibig. Sa sulat po sa 1 John, mga kapatid, doon po ay binigyan ng tinatawag nating emphasis ang tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal sa kapatiran. Mga kapatid, if we will not apply charity sa bawat magkakamali sa atin, mga kapatid, magagalit tayo at gagawa tayo ng kasamaan sa kanila, titiyakin ko po, mga kapatid, na lahat ng tao magagawan mo ng kasamaan sapagkat ang lahat ng tao ay may pagkukulang. Kaya sa usapang mag-asawa, if you will not apply charity, naku po, hindi tatagal ang relasyon nyo. Mga magkakaibigan, kung di po natin i-apply ang charity, hindi tatagal ang relasyon po natin. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang sinabi ni Pablo. Let love be without dissimulation. Ibig sabihin, wag pong ipokrito ang ating maging pagmamahal. Huwag pong maging mapagbalat kayo ang ating pagmamahal. Magmahal tayo ng totoo, mga kapatid. Let us not love in word, but in deed. Tayo po'y magmahal, hindi sa salita, kundi sa atin pong gawa. Kaya nga, yung ating mensahe ngayon, yung pinag-uusapan po natin, mga Kristiyano, gusto kong sabihin sa inyo that for me and for you to apply this message, ang kailangan po natin is to apply charity. Yes. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Tingnan nyo ang sabi po. Okay, Romans 12, verse number 9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, and cleave to that which is good. So yung idea po, tanggihan ng kasamaan. Di po ba? Yung idea po, yung word naman na cleave, ito po mga kapatid, ang ibig sabihin, ang kapitan natin ay ang kabutihan. Okay? Yun po, doon tayo pahatak, yun po ang ating kapitan, doon tayo sa kung ano po ang mabuti. So yung idea po na cleave to that which is good, kung ano po yung pleasing sa Panginoon, kung ano po yung tama sa usapang Kristiyano, sa usapang katwiran, kagandahang loob, at ganun din po mga kapatid, kung ano po yung naka-align sa kalooban po ng Panginoon. Let us apply charity, mga Kristiyano. Diba? Mahirap. Mahirap ang buhay Kristyanismo nang hindi kalalakad sa pag-ibig. Okay, gusto ko po yung talatang yan na sinabi po ni Apostol Pablo. Tingnan nyo po, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Okay, sa verse number
2, kung di po ako nagkakamali, Ephesians chapter 5 and verse number 2. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse 1, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So dito po ipinakita po yung halaga ng paglakad natin sa pag-ibig. Kaya sa mga churches, kapag ka po ang nangingibabaw, iringan. Kapag ka po ang nangingibabaw, siraan. Kapag ka po ang nangingibabaw, inggitan, selosan. Mga kapatid, kapag ka po iyan ang masasabi nating presente sa church, ito po ay nagpapakita na ang church o ang mga mananampalataya ay hindi lumalakad sa pag-ibig. So for us to really apply our message this morning, overcome evil with good, let us apply charity. Napakahalaga po ng tinatawag nating pagmamahal. Okay? Importante po yan. Sa Biblia kasi, magandang makita natin kung ano po talaga yung konsepto, yung right concept, pag sinabi nating love. Kasi ang pagmamahal naman, hindi nangungunsinte. Yung idea po kasi nung beareth all things, mga kapatid, endureth all things, kumbaga, sa mas madali nyong maintindihan, medyo kung may pagmamahal ka, habaan mo naman ng konti yung pasensya mo. Diba? Medyo habaan naman natin ang pasensya natin kasi pinagpasensyahan tayo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng forgiving spirit. Hindi tayo dapat matanimin. Hindi po tayo dapat mapagbilang ng nagagawang mali ng kapwa natin sa atin, mga kapatid. Opo, given na yan. Yung ginawa niya, wag mong ikatuwa. Pero hindi po dahilan yan para yung pagmamahal natin mawala sapagkat ang kalooban ng Panginoon, magmahalan tayo. Kaya mga Kristiyano, sabi ko nga kahit yung mga unbeliever, kung sila po'y nasa bisyo, kung sila'y nasa lihis na lakad, ang totoo niyan, hindi naman natin sila dapat kapuutan. Kasi po tayo, lahat tayo makasalanan, pero inibig tayo ng Panginoon. Hindi ka sasang-ayon sa maling gawa. Hindi ka magpapatangay sa maling gawa. Pero dahil sa pagmamahal po natin, dadaigin natin ang mabuti, yung pong masama. So, apply charity. So, yun po. Yung unang binigyan pansin ko po sa inyo, sandwich po ang gagawin ko kasi huling puntos po natin yan. Okay? Apply charity. Importante po na magmahalan tayo sa isa't isa. At yan po ay itinurong maliwanag po sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga kung pag-aaralan po natin ang 1 John, mga kapatid, importante po na ako at ikaw ay mapaalalahanan ng mga talatang ito. Verse number 7 ng chapter 4. 1 John chapter 4 and verse number 7. Ang sabi po, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth, knoweth God. Ang sabi, he that loveth not, knoweth not God. For God is love. So, importante sa akin at sa iyo na magpakatotoo po tayo. Kung sinasabi natin na tayo po ay nagmamahal, ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 13, napakaliwanag. Kaya hindi ako naniniwala na sasabihin mo, mahal mo ang kapatid mo na hindi mo magawang magpatawad. Diba? Yung na-personal po tayo, hindi po pagmamahal yun. Pagmamahal sa sarili yun. Kasi ang dahilan po minsan kung bakit hindi ka makapagpatawad, kasi sobrang mahal mo sarili mo. Hindi mo matanggap na nakagawa sila ng hindi maganda sa iyo, nakapagsalita sila ng hindi maganda sa iyo. So, nakasentro ka po sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ang kailangan po, ma-overcome po natin ng kabutihan. At ang idea po na sinasabi ko sa inyo, for us to overcome evil with good, let us apply charity. Mahirap pagka po walang pagmamahal. Maaaring may mga mag-aasawa dito
na talagang pagmamahal po ang nagtatali sa amin. Kasi kung nagbilangan lang po kami ng kakulangan ng isa't isa sa amin, palagay ko matagal na po kaming wala. Matagal na po kaming hiwalay. Tama po ba ako? Totoo po ba itong sinasabi ko? Pero pag natutunan po natin, ito pong mensahe natin, kahit sa anong klaseng relasyon, mga kapatid, napakalaking help nito. Sa mga anak natin, tama po? Kung bibilangan natin sila ng pagsuway, kung bibilangan natin sila ng katigasan ng ulo, ng hindi pagrespeto, mapupuot ka. Pero hindi ka looban ng Diyos na magpadaig ka sa masama. Daigin mo raw ng mabuti ang masama at ang makadadaig dyan ay ang pagmamahal. Amen? Let us apply charity. Second, let us apply control, particularly self-control. So, lagyan natin ng scriptural charity. Yun talagang pagmamahal ayon sa Biblia. O ito, self-control or spirit's control. So, dapat ito po ang ating i-apply. For us to overcome evil with good, kailangan po natin ng self-control or pakontrol tayo sa banal na spirito. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, mga kapatid, at ang talata po ay magsisimula sa verse number 16. Galatians chapter 5, verse number 16. Ang sabi po mga kapatid, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So kung gusto po natin na madaig natin ang kasamaan, ang ipangdadaig natin dyan, kabutihan. But how can we overcome evil? Diba? Kasi ang ano natin overcome evil with good. Mga kapatid, wag kang pakontrol sa laman mo. Nagngangalit ako. Talagang nanggigigil ako sa ginawa niya. Yun po yung gawa ng laman. Yung kapuotan, yung galit, mga kapatid. Kaya huwag kang magpapadala sa galit. Ikaw ang dapat nagkokontrol ng galit. At sinasabi ko po sa inyo, imposible na sa likas natin makontrol natin ang galit. Ang kailangan natin ay ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Yes. Again, verse number 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Why? For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Nakukuha niyo po ang punto natin ngayon, mga Kristiyano? Imposible na madaig mo ng kabutihan ang kasamaan kung hindi ka magpapakontrol sa banal na Espiritu. Ang realidad niyan, yung espiritu at yung laman mo, magkalaban yan. Diba? Magkakontra po yan. Espiritu po ng Diyos ang nagdidikta ng pag-ibig. Samantalang yung ating pong sarili ang nagdidikta ng galit, ng kapuotan, ng hindi magandang isipan sa kapwa. Kaya napakahalaga po ng tinatawag nating control. Amen? Kinakailangan po natin ng control. Importante po yan. And it is good to allow the Holy Spirit to work in our lives. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 22. Verse number 22. Kasi pagka ang pinag-usapan natin daw, yung laman natin, siguro tukuyin na lang natin sa verse number 21. Envyings, murders. Ito raw po yung mga gawa, ha? Okay, verse number 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Mga kapatid, ang sabi ng verse number 21, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I also have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So kaya yun po ang lalabanan natin, yung gawa at ang gusto ng ating laman. Ano po ang gusto nating gawin sa mga hindi maganda ang ginawa sa atin?
Ano ang gusto nating gawin sa mga nagsalita ng hindi maganda o masama sa atin, sa mga nakasakit sa atin? Ang gusto ng laman natin, gumanti. Ang gusto ng laman natin, talagang, alam niyo po yun, maipadama yung galit natin, yung puot natin. To the point na minsan ka lang magpe-pray. Magpe-pray ka pa na sana madapa siya, sana mabaldog siya, sana mapasama siya, sana mamatay na siya. Isipin niyo po yung minsan ka lang nag-pray, kung ganun pa magiging prayer mo, prayer in the flesh po yan, mga kapatid. Kailangan ang prayer natin, prayer in the spirit. Amen? So yun daw po ang gawa ng laman. Pero tingnan niyo po, ang sabi ng verse number 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So talagang banal na Espiritu ang kailangan. So kaya sabi ko po, yun ang masasabi nating susi na para ma-overcome natin ng mabuti ang masama, we need to apply charity. We need to apply control, mga kapatid. At ang dapat mag-control sa atin, Espiritu po ng Diyos. Amen? Yes. Yun po ang dapat, pasakop tayo sa banal na Espiritu. Yun ang kagandahan na napipid natin lagi ang ating spirit. Yung ating pong new nature in Christ. Sapagkat dyan gumagawa ang banal na Espiritu. Yung pong likas natin sa Panginoon. Yun po ang may kalakasan at may kakayahan para ma-overcome ang flesh. Pero kung hindi tayo kumakain, kaya salamat na may believers breakfast. Salamat na may mga online na talagang kilala natin na nagtuturo ng salita ng Diyos. At lalong salamat na meron tayong pastor at meron tayong church na pinifeed tayo spiritually. And because of that, tumitibay tayo, lumalago tayo, nagmamature tayo. At ang ibig sabihin ng maturity, ang ibig sabihin ng spirituality, it is the level of our Christian life. Ito yung status ng ating spiritual life, that our spirit is stronger than our flesh. Na yung espiritu natin mas malakas kaysa sa ating laman. Ang sabi po ng ating teksto, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Alam niyo po yung context niyan? Ang context niyan, yung paalala po ni Paul, huwag kayong maghigantihan ng masama sa masama, kundi bigyan natin ng daan ang galit ng Panginoon. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, kung babalikan nyo po sa Romans chapter 12, napakaganda po na ito'y maging panuntunan po natin. Kaya nga, iba ang mundo talaga at iba talaga ang Kristyanismo. Okay? Kaya nga, niliwanag ko po sa inyo na yun po ang pinakatamang kaisipan sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Yung lagi nating nire-recite, yung lagi nating kino-quote, kabisado po natin. Pero ano ang silbi na kabisado natin kung hindi naman natin ia-apply? Ang sabi po maliwanag, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. At ang susi, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa isang haing katanggap-tanggap sa Diyos, ito po ay sa pamamagitan ng hindi natin pag-ayon sa mundong ito. Kaya mga kapatid, huwag daw tayong padadaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama, at ang ating pong malalaman at matututunan ito ay ia-apply natin para mangyari po yan. Let us apply charity. Amen? Let us apply charity. Dapat hindi na yung pangsarili ang iniintindi natin. Ang nagmamahal is actually thinking para po sa welfare ng ibang tao. Okay, importante po itong message na ito. Ang unforgiving spirit, yung pong pag-iisip ng masama sa kapwa, yung pong pagtataniman, yan po ay indikasyon na hindi tayo nabubuhay sa pagmamahal. Let love be without dissimulation. Ano raw ang dapat gawin? Abhor that which is evil, cleave to that which is good. So, apply charity and apply control. Diba? Control. I-apply natin
yung pong banal na spirito, hayaan nating siya ang kumontrol ng ating pong mga buhay. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 17 ng Romans chapter 12. Romans chapter 12 and verse number 17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Verse number 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Marami po ang bumabagsak dito. Kumbaga mga kapatid, para pong yung mga pelikula na napapanood po natin, na kapag ka po naapi, inilalagay na po ang batas sa kanilang kamay. That is still kaso po yun. Kaso po yun, kahit na nagawan ka ng masama, meron pong batas na dapat kinikilala na sila po ang uusig sa mga masasama, sila po ang magsisintensya sa mga masasama, pero ang problema, may mga tao po na dala ng kanilang galit, inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay, kaya ang resulta, nagiging krimen po yun. Okay? Bakit? Sapagkat may batas na dapat kilalanin. Paano po natin i-apply yan sa Christian life? Mas lalo nga pwede nating i-apply sa Christian life. Bakit? Kasi sa batas natin dito sa tao, meron pong butas, kaya minsan talagang matetempt ka na talagang ikaw na gumawa ng paraan. Pero mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang Diyos na makatarungan at ang Diyos na matuwid sa lahat. Na nagsasabi na huwag kayong maghigantihan ng masama sa masama. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will recompense, saith the Lord. Kumbaga, ang magandang dating dito sa atin, sinasabi ng Diyos, na ang aking kamay, nasa aking kamay ang batas. Ako ang gaganti. Amen? So, yun po ang dapat maging motivasyon at encouragement po natin. So kaya dapat, Kristiyano, huwag kayong papadaig sa masama. Kung may nagpo-provoke sa inyo, huwag tayong papaprovoke. Ang bigat nga ng sabi dito sa verse number 20. Diba? If thine enemy, ang sabi, hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. And then, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan po ang malinaw na sinabi ng Bible. Okay? At ngayon po, ididiin ko po yung unang binabanggit ko sa inyo. Let us apply charity. Let us apply control. Pero imposible po yan kung di natin i-apply yung pong ibinigay ko po sa ating introduction. Christ-likeness. Christ-likeness. It means we need to follow the footsteps of our Lord. Diba sabi ko nga, laging may mga pagkakataon po kasi nakatutulong din, lalo na po yung biblical logic. Yung bang logic na may wisdom. Okay. Ang Panginoon, perpekto. Kailanman po, hindi siya nagkulang. Kailanman po, mga kapatid, hindi siya nagkamali. At kailanman, wala siyang kahit sinong inapi. In fact, napakabuti ng Panginoon, napakatapat ng Panginoon, at masasabi nating napakamapagbiyaya ng Panginoon. Ang dami po na lahat ng katangiang masasabi natin because our God is perfect, mga kapatid. But listen, Him, in spite of the fact, ang Diyos natin, in spite of the fact that He is perfect, that never na makapagkukumit siya ng mistake, kahit kailan, hindi siya nagkulang. Kahit sa kailan, hindi siya magkukulang. Napaka-perfecto ng Panginoon, napakabait ng Panginoon. Pero anong ginanti ng tao sa Kanya? Okay? Tingnan niyo po ho, ang Diyos na perpekto, na kung tutuusin, nasa Kanya ang lahat ng karapatan, na sa bawat pagkakamali natin, sintensyahan po tayo. Pero ano po ang Kanyang ibinigay? Mercy. Mercy. At ano po yung pinaparanas niya sa atin? Grace. Hindi ba sabi ko po sa inyo, ang mercy at grace, yan po ang kabuuan ng love ng Panginoon. Na ang pag-ibig ng Diyos ipinapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang mercy at ng kanyang grace.
But my point is this, mga kapatid, siya na perfect na kahit kailan hindi magkukulang at hindi magkakamali sa atin, mga kapatid, marunong siyang magpatawad at naglalapat siya ng patawad. Ang nakakalungkot, at ito nakatutulong sa akin kung bakit, kumbaga, pinapatay ko po yung sarili ko sa ganong bahagi. Control ang tawag doon. Diba? At pinapagahari ko po yung talagang, alam niyo po yun, yung pag-ibig na tinutukoy natin. So, ang idea po, ang Diyos hindi nagkakamali, pero sa lahat ng ginawa natin sa Kanya, nandoon po yung Kanyang lapat na patawad. In fact, ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya na Diyos na perpekto at hindi nagkakasala at hindi nagkukulang sa ating paglapit sa Kanya at paghingi ng tawad, pinapatawad niya tayo. Tapos tayo na nagkukulang din, nagkakasala rin, nakakagawa rin ng hindi tama, tayo pa ang hirap na hirap magpatawad. Kaya ang akin pong nakikitang susi dito, mga kapatid, Christ-likeness talaga. Diba? Lumakad tayo ayon sa example na ipinakita ng Panginoon sa atin. At yan po ang itinuturo ni Apostol Pablo. Kaya para sa kanya, hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Ang idea po nito, mga kapatid, kalimutan natin ang ating mga pangsariling kaisipan, maging subject tayo doon sa example na ipinakita ng Panginoon sa atin. Sabi ko kanina, kung sa church, hindi natin i-apply ang pag-ibig, ang tanong ko po, ano magiging resulta sa church? Kung sa church walang patawaran, mga kapatid, ano mangyayari? Pero sa positibong kaisipan, kung ang mga mananampalataya, tutularan po ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po'y sa tulong ng Banal na Espiritu. Just try to imagine kung gaano kaganda ang magiging takbo ng ministeryo natin. Diba? May nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Okay? Apply charity, apply control, apply Christ-likeness. Teka, ang Panginoon nga, tindi ng ginawa sa kanya, pero hindi po niya pinagdalawahang isipan na patawarin. And in fact, kahit nga yung hindi humingi ng tawad, ang sabi niya, patawarin mo sila. Kaya sa usapang pagpapatawad, hindi ba, lagi po yan eh. Ang accountability ng nagkasala, humingi ng tawad. Ang accountability at ang bahagi po ng pinagkasalahan ay ang magpatawad. So yung hindi paghingi ng tawad ng nagkasala, hindi problema yan ng pinagkasalahan. Pero problema mo, kung ikaw ang nagawa ng masama, problema mo na hindi ka magpatawad. Ang tanong po ng marami, paano ko magpapatawad? Hindi naman humihingi ng tawad sa akin. Well, ang usapan ng hindi paghingi ng tawad ay hindi mo problema. Ang magiging problema mo kung hindi mo patatawarin ng tao. Ang issue, whether humingi o hindi, it is good na katulad po ng ating Panginoong Kristo, basta sa atin, hindi tayo nagtanim. Basta sa atin, pinatawad natin ang tao. Kaya nga ang payo ni Paul, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Malaking tulong sa church kung atin pong bibigyang pansin itong mensaheng ito, be not overcome evil. Anong title natin? Overcome evil with good. Okay? Sa papanong paraan? By applying, mga kapatid, yung pong tinatawag nating charity. By applying control, di ba? Yung pong tinatawag nating self-control or spirit's control. Yun po ang importante. And then, Christ-likeness. Yun ang dapat natin pong gayahin. Kung ano po yung example na ipinakita ng Panginoon sa atin. So siya ay naparito, hindi lamang upang tayo'y iligtas, kundi upang sundin po natin ang kanyang yapak, sundin po natin ang kanyang example na ipinakita po sa bawat isa sa atin. Alisin niyo po itong lahat ng pinag-aralan natin. Alisin niyo po yung charity, alisin niyo po yung control, alisin natin sa pangkalahatan yung Christ-likeness. Ang tanong,
paano magiging posible itong verse number 21? Ano ba ang sabi ng verse number 21? Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Sa naturalesa natin, kailanman, mahihirapan tayong i-apply po yan. Na hindi tayo magpapadaig sa masama, kundi dadaigin natin ng mabuti ang masama. Minsan nga po, mabuti na, masama pa ginaganti natin. Yung kayang masama pa ang ginawa sa atin, buti pa kaya ang igaganti natin. Hindi natural na ikaw yan. It is not our nature to love. It is not our nature to forgive. It is not our nature to give favor sa tao. It is the work of God in the lives of the people. Kaya mga kapatid, tatlong bagay po ang nakita natin. Anong mensahe natin? Overcome evil with good. Pagtagumpayan po natin ang kasamaan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kabutihan. Huwag kang padadaig sa masama. Nandyan si Satan, ipoprovoke ka para magalit. At pag nakontrol ka na ng galit mo, kung saan-saan ka na dadalhin yan. Sa mga mabibigat na salita, sa curse words, mga kapatid. Dadaling ka na yan sa hindi magandang kilos, pananakit ng kapwa. Huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ang mabuti ang masama. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. At ano po ang good? Apply charity. Apply charity, apply control, and apply Christ-likeness. Yan po ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ngayon pong umagang ito. And please, ipag-pray natin sa Panginoon na tayo po ay dumating sa punto ng ating Christian life na hindi tayo patatalo at padadaig sa masama, kundi pagtatagumpayan natin, dadaigin natin ng mabuti ang masama. Mga kapatid, mga mananampalataya, ang mensaheng ito ay dapat hayaan po natin na maging lakad natin bilang mga Kristiyano. Ano-anong bagay? Charity. Pagmamahal, pagmamahalan, control, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. At ito'y sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Christ-likeness, ang tularan natin ay ang ating Panginoon. Ang sundin po natin ay ang kanyang lakad. Ang magiging resulta nito, verses 1 and 2. Haing buhay, nakatanggap-tanggap, approved sa ating pong Panginoon. Again, overcome evil with good. By applying charity, by applying control, and Christ-likeness. Let us pray. Lord, thank you po. Thank you po sa napakahalagang paalalang ito. Napaka-helpful ang magiging aplikasyon po namin sa message na ito. We pray, O Father, that you will continue to work in the lives of the believers. Nawa maging subject kami sa operation mo sa buhay po namin. Panginoon, nawa nabigyan po ng emphasis sa isip at puso namin na dapat iba kami sa lakad ng mundo. Dapat iba kami sa kaisipan ng mundo. Dapat iba kami sa prinsipyo ng mundo at panuntunan ng mundo. Nawa ang may apply po namin ay ang iyo pong itinuturo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na salita. Nawa nakita namin na ang mga susi para ma-overcome po namin ang kasamaan ay ang kabutihan. At ito po ay sa pamagitan ng pagmamahal na magdadala sa amin sa pag-unawa, magdadala sa amin sa pagbabata, magdadala sa amin sa pagpapatawad. Panginoon, may we apply control. Na huwag kaming padadala lagi sa simbuyo ng aming damdamin. Huwag kaming magpapadala sa hatak ng aming laman, sa mga gawa ng aming pong natural na pagkatao. And may we also apply Christ-likeness. May we realize the importance of following your footsteps, Heavenly Father. Thank you so much. Through your Son, Jesus Christ. Thank you so much. Nawa, ang bawat isa po'y naturuan, ang bawat isa po'y napaalalahanan, ang bawat isa po'y nasaway, at maramdaman namin na kami rin mismo ang magiging masaya
kapag kami po ay nakaabot sa level na hindi kami magpapadaig sa masama, kundi dadaigin po namin ng kabutihan ang kasamaan. Lord, help us. Tulungan mo po kami. Sa iyo po ang aming tiwala, sa iyo po ang aming pangahawakan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much muli sa inyo po naging pagsubaybay. So, nais po natin na i-shout out si Sister Erlinda Campos, si Brother Edmond Apostol. Ganun din po, nais natin pong i-shout out si Sister Miho Domingo. Nais nating i-shout out si Sister Be Herrera. Ganun din po si Sister Jenny Aramburo, si Sister Cathy Angeles, si Pastor Darwin Bautista, si Sister Jenny Libaito, so Daramas, si Brother Owen Maliwanag, Pastor Rogelio Tumolak, Pastor Jennifer Aguilar, Sister Gail Alarcon, my BFF, Sister Christy Eligio, Nanay Maantuason, okay, Sister Cecil Sasaki, si Edita Jerezano, Sister Mary Jane de la Peña, Ellen Lacalilao, and then si Renato Asuncion, si Marcos Antonio, si Mampi Agasang, si Sir Gerald, Evangelist Robert Berba, Sister Bernardita Lupena, Sister Gail Alarcon. Okay, salamat po, Bishop. Pagpapalang tunay. Thank you po, Nanay. Pastor Alex Ocampo. Kanina ko pa nababasa yung pangalan po niya. Pastor Alex, my friend. Thank you for watching. Sister Lynn. Ayan. Brother John Kerwin C. Si Preacher John Allen Cruz. Sister Julian Cruz. Buong family nyo. Si Ma'am Princess del Rosario. Sister Nida Palma, ang aking pong Ma'am Melda Claridade, salamat po, salamat. Sister Susan Gonzales, Ma'am Risa Lumangyaw, si Ronnie Leona, si Teo Nabor, Dory Makalintal, Nori Lindsay, Riza Flores, Flora Luwad, ayan, si Sister Flora Luwad po, Bachi Lacalidao, Rebecca, Estigoy, si Deacon Edgar Mabalot, si Ma'am Antoinette Adona, ganon din po si Sister Miriam Niserio, Sister Paulina Kiangco, Ivy, Sister Ivy Rowena Lano, Perlita Barbado, Margie Hamon, J.R. de Guzman, Leia Goldsmith, ba matindi yan. Si Ate Sheila Bernas, thank you for watching. Sa mga taga-Milan dyan, Clarita de Rain, thank you po. Sister Lenlen, Joel Evangelista, yes, maraming salamat. Sister Susan Gonzales, purihin ang Panginoon Diyos. Amen. I-pray nyo po, bukas may conference po. Tapos, Living Water Baptist Church, Revival Night natin, ha? Suportahan natin. Huwag kayong makinig ng makinig lang. I-apply po natin ang ating mga mensaheng napapakinggan. Tomorrow, I would like to invite you, members ng Living Water Baptist Church, to please try your best to attend sa ating Revival Night. Speaker po natin, si Pastor Carlos Serrano. So, umaasa po ako sa inyong full support para sa ating pong Revival Night. Okay? So, thank you so much. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo, mapagpala nawa ang mga buhay po natin, at sa lahat-lahat ng ating pong mga accomplishments and achievements, huwag kakalimutan, ang kaluwalhatian ay tanging sa Diyos at tanging sa Diyos lamang. God bless. Bye for now.